Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. And as you can hear from my voice, hindi pa po ako 100% okay. I'm still reeling from the effect. Itong aking sipon lang naman po ito at ubo. But there are a lot of things that are happening in the country right now that needs to be brought to the attention of the Filipino people ng mas maagang panahon. At kamakailan nga po lamang ay naglabas po ang Pangulo ng tila warning sa mga mamamayan na sinasabi na natatakot siya na baka yung susunod na leader ng ating bansa ay hindi papagpatuloy yung mga bagay na nasimulan niya, yung kanya daw mga legasiya. Anong legasiya? Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mga ilang araw nang nakararaan, naglabas nga po si President Marcos ng kanyang statement na ganito, na natatakot daw siya na baka daw yung susunod na leader ay hindi pagpatuloy yung kanyang mga legasiya na nagawa. Kaya ang tanong ng marami, anong legasiya kaya ang kanya sinasabi? 4 na taon na siya halos nakaupo sa posisyon. Wala tayong mga flagship projects. No major infrastructure was ever constructed sa kanyang kapanahunan. We have no major economic gains. As a matter of fact, bumabagsak ang ating ekonomiya. Bagsak ang piso laban sa dolyar. Tumataas ang inflation rate. Tumataas ang incidence of poverty. Tumataas ang incidence of hunger. Ang tangi lang pong nadagdagan sa panahon ng kanyang administrasyon ay yung ating utang at yung inflation rate natin na patuloy na tumataas. At ngayon, dahil dito sa krisis sa langis, yung presyo ng langis is now rising beyond our control and probably beyond the capacity of the Filipino people to buy. Baka hindi na natin mabili itong gasolina at krudo na ibebenta ngayon sa merkado. So anong legasiya ang sinasabi ng ating Pangulo? At isa nga sa kaibigan kong abogado at pastor din, ang nag-raise sa akin ng concern ito. Sabi niya, siguro, Pastor Mike, discussin mo ito sa iyong mga vlogs kasi nakakabahala. At tunay naman kasi nakakabahala. Bakit? Because this spreading of fear and warning and rumors of instability and wars is the same strategy that was employed by his father. Yung tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr., also did the same. Nung patapos na yung kanyang termino, he was laying the predicate. Sa aming mga abogado, when you are cross-examining a witness, you're setting a trap for him. That's why you lay the predicate for your next questions. Yung tawag dyan, laying the predicate. At itong ating Pangulo appears to be doing the same to us. Lagi nilang ginagawa ito bago sila may gagawing karumal-dumal sa atin. Gagawa sila ng laying the predicate or premise para mangyari ito. At ito na naman, inuulit na naman nila. They are laying the predicate for something to be done to make them stay in power. Kasi sinasabi niya, natatakot sila na yung papalsa niya, hindi tutuloy yung kanyang legasiya. Kahit wala namang legasiyang pinag-uusapan. So ang legasiya, sinasabi niya rito, yung pananatili sa kapangyarihan. Pag nagwa-warning ka ng ganyan, it's like a warning siya to everyone. Ano? Especially now na pababa na siya in a couple of years sa kanyang pwesto, that he is becoming a lame duck president. He is sending a message to all the people that we are still here in the running and we want to continue ourselves in government, or at least yung babatain nila, yung mamamanukin nila, yun ang gusto nilang manalo para ipagpatuloy di umano ang kanyang mga legasiya. I don't know what legacy he is talking about, but the Filipino people will not be fooled. Hindi na tayo mauuto sa ganito. Saksakan na lang tayo ng bobo at tanga kapag naniwala pa tayo na meron tayong legacy ang pinag-uusapan under this administration. There is none. Damang-daman natin ang hirap ng buhay. At ito na nga nangyari yung state of national emergency. Nagdeklara ng state of national energy emergency. And I said walang benepisyo ito sa atin. And I was suspecting then, sinabi ko sa previous vlog ko, na baka ang mangyari nito ay magkaroon lang ng katwiran para mag-release ng mga QRF o yung Quick Response Fund or Calamity Fund from the national government to the LGUs. And that's exactly what happened.
Recently, there was news na lumabas na ang Malacanang ay nag-order ng release ng 20 billion pesos, 2 billion for fuel subsidy, and 18 billion for, get this, construction projects. Sa panahon ng krisis, construction projects pa rin ang iniisip nila. At alam na ng Pilipino yan, pag may construction project, ang DPWH, may SOP na naman. At sa panahon na ito, na nagkakagulo ang Pilipino, hindi maalaman kung paano matutustusan yung pagbili ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng gasolina at ng krudo sa kasalukuyan, naiisip nyo pa itong mga project ninyo, mga construction project ninyo. Sabi nila para daw patakbuhin ang ekonomiya. In theory, tumatakbo lamang po ang ekonomiya kapag may construction project kung ang pera ay ginagamit sa construction project. Pero kung ninanakaw din ninyo yung pera, wala pong naitutulong yan sa ekonomiya. Kayo lang ang natutulungan at yumayaman, hindi ang taong bayan. Wala yung perang nai-infuse to spur the economy. So, if the warning is not really for the protection of the legacy, because there is no legacy to protect. What is the president saying? Many is of the opinion, including me, that this is not about the legacy. This is about making it known to everyone that we intend to remain in power. How it will be done, well, that is up to them. But definitely, judging it from the history of this administration, lahat ng ginagawa nila, they lay it down with may pundasyon sila, may statements, building up a case for themselves. Parang sinapsychologize na tayo na this is a psy-war. Sinasanay na tayo na sa statement na ito na ang mga future na gagawin nila is for the protection of their legacy, hindi ng kanilang mga sarili. They have invented or used this word now, legacy, para depensahan yung pananatili nila sa pwesto. Sinong kanilang magiging manok? Si BBM rin ba uli? Or may mamanukin silang iba? At alam naman natin na napakahina ng mga kandidato ng administrasyon. Kahit na yung alternatibo nilang kandidato sa pink o sa dilaw, ay wala pa rin silang mailalaban sa popularidad ni Sara Duterte. So, anong meron dito? It appears that the only option here is panatilihin ang Pangulo sa pwesto sa pamagitan ng non-election. Because in an election, they will lose. At sigurado na po iyon. Pero kung walang eleksyon, ay malamang sila pa rin ang nasa pwesto. Pero it will only happen, get this, if there is a national emergency. Kung magpapatuloy ang kanya ng sitwasyon, magkaroon ng kaguluhan, they can declare themselves perpetually in power by the use of force upon the people, just the way Marcos Sr. did it, by declaring martial law. Although the Constitution says na mas mahirap magdeklara ng martial law ngayon, you cannot discount the possibility of the intentions, the motives of evil people. Gagawa at gagawa ng paraan. Si Rodrigo Duterte nga, nagawa nila ng paraan na madala sa Hague by violating his rights, the Constitution, the Hague, the Statute of Rome itself, and existing laws in the Philippines. Yan pa kayang pagpapanatili sa sarili nila sa pwesto upang proteksyonan ang kanilang mga sarili, hindi legasiya, kundi proteksyonan ang kanilang sarili sa mga magiging aksyon ng susunod na pamahalaan laban sa kanilang lahat. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong magpa-participate, mag-i-engage, at patuloy tayong mag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.